Sama ng loob umano ang ugat ng akusasyon laban kay suspended Chairman Teofilo Guadis. Ang grupong Manibela naman na nagtigil pasada kanina, magpoprotesta ulit bukas. Saksi, si Bam Alegre. Sumali sa tigil pasada ang tsuper na si Rodel de la Cruz na biyaheng Divisoria. Mahalaga raw sa kanyang paninindigan. Para po sir sa karamihan nating mga tsuper na para itong ipaglaban natin talaga itong modernization na ito. Para hindi tayo kaysa naman palitan yung sasakyan natin ng hindi naman gawang Pilipino, ibang bansa lang ang makikinabang sa atin. Nakiisa rin si Narce de Atras sa strike. Bumiyahe na lang siya ngayong gabi para makabawi kahit papaano. Tigil pasada. Kaya hindi rin ako bumiyahe. Kahit papaano, makakuha lang mga pandiesel. Kaya alas 4 bumiyahe ako. Pumasada naman si John Eric Marica pero batig niya ang advokasya ng mga tsuper laban sa PUV modernization. Pag hinarang lang kami, doon lang po kami titigil pasada. Wala naman po sa amin nangarang. Hindi po kami sinangayon na mapipisaw po yung jeep. Kasi siyempre kami, gaya namin mga driver, kami ang tatamaan kasi po doon. Si Edgar Manalili naman, piniling unahin ang hanap buhay. Marami na rin bumibiyahe, kaya napabiyahe na rin ako. Sayang namin kita pong mga baon ng mga bata. Tinatayang 200 kasapi ng grupong Manibela ang nagtigil pasada ngayong araw. Sa buong bansa, umabot daw sa 200,000 units ng traditional jeepney ang sumali. May mga bumiyahe pa rin naman. Pero pahirapan ang pagsakay ng ilang commuter gaya sa Maynila kung saan police mobile na ang naghatid sa kanila. Galing po akong Bulacan papunta po ako Santa Mesa po. Wala po masakyan. Wala po kasi dumadaan na San Juan. Sobrang nga pong hirap sumakay. Ang mga nagprotesta, ibinalandra ang kanilang mga jeep sa bahagi ng Mendiola. Ang gusto ng Manibela, suspindihin muna ang implementasyon ng PUV Modernization Program, lalo pat may aligasyon ng korupsyon sa pagpapatupad nito. Kaya pala kami binibigyan ng mga deadline para kung ipit na kami, wala kaming ibang gagawin kundi lumapit sa kanila, makiusap, at yung pakiusap na yon ay may kaakibat na korupsyon. Nangalambag din sila kanina sa tanggapan ng LTFRB para sa pagbibitiw ni suspended Chair Teofilo Guadis III at Transportation Secretary Jaime Bautista. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Guadis at Bautista. Noong isang linggo, isiniwalat ni Jeff Tumbado ang umano'y lagayan sa LTFRB, pero binawi rin niya mga naging pahayag at humingi ng tawad kina Guadis at Bautista. Si Guadis mariing itinanggi ang mga aligasyon. Masama lang daw ang loob ni Tumbado nang tanggalin siya bilang Head Executive Assistant ni Guadis. Nagkaroon lang ho ng problema nung hindi ho sila magkaintindihan noong mga empleyado ho sa aking opisina. Madalas ho may sigalutan, kaya minabuti ko po sa kanya na ilagay muna siya sa ibang dibisyon ng LTFRB. Nung nangyari po yun, bigla na lang po siyang nag-resign at after 15 days ho, may mga lumabas ho na mga supposedly mga splices ng picture na galing po sa kanya. Hindi na magkakaso si Guadis at handa raw siyang bumalik sa LTFRB kung gusto pa ng Pangulo. Pero si Bautista, nagbabalak kasuhan si Tumbado at si Valbuena ng grupong Manibela. Sa isang pahayag, sinabi ni Tumbado na umaasa siya sa agarang paghilom sa mga nangyari. Humingi rin siya ng pangunawa sa publiko sa idinulot daw ng iskandalo tungkol sa korupsyon sa LTFRB. Magpapatuloy bukas ang kilos protesta ng Manibela na handa raw tugunan ng MMDA. Sabi ng MMDA at ng DILG, bigo ang Manibela na paralisahin ang transportasyon sa Metro Manila ngayong araw. Kung ang purpose po ng strike ay i-paralyze yung public transportation, well, nabigo po sila. Pero kung ang purpose po nila ay mapansin, siguro po nagtagumpay sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.